Sa mga naghahanda na para sa medianoche, doble alerto po tayo sa mga karning double dead. Posible may ibang modus na raw kasi sa bentahan nito. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, wala nang namomonitor na bentahan ng botsa ngayong Kapaskuhan ang National Meat Inspection Service. Ito ayon sa NMIS Chief Enforcement Division Chief na si Dr. Isidro Calangan. Yun nga lang, maaring nag-iba na kasi ang modus ng nagbebenta nito. Kung hindi ito patagong binibenta ay inilalako daw ito, lalong-lalo na sa mga depressed area. Ang botsa, baboy man, baka o buffalo ay nanggagaling sa mga hayop na namatay dahil sa sakit o heat stroke. Kaya ngayong Kapaskuhan, ang payo ng NMIS sa mga mamimili, huwag bumili ng botsa at ang ilang palatandaan kapag botsa ang karne ay napakatingkad ng pagkapulan nito, no? Dahil hindi nga na-drain ang dugo mula sa mga tissues dahil ito'y namatay sa hindi pa malamang dahilan at hindi kinatay sa isang slaughterhouse. Kadalasan, nakayelo din ang karne. Iba rin ang amoy o mabaho kapag nasa freezer na ito sa inyong mga bahay. Kadalasan din ang nagbebenta nito ay walang permanenteng pwesto sa mga palengke at ambulance lang, no, ang mode ng pagbebenta o di kaya nasa kariton lang ito nakapatong at patagurin ang pagbebenta nito. Pero pinakamalakas na palatandaan na botsa ang karne ay ang presyo nito. Kapag masyadong mababa raw ang bentahan nito, magduda na kayo. Huwag raw dapat bumili ng botsa dahil masama sa katawan at pwede magdulot ng mga sakit. Maaaring pagbulan nito ng sakit gaya ng skin lesions at kadalasan respiratory diseases o sakit ang makukuha mo mula sa mga botsang karne. Sa kaso ng botsang buffalo, pwede ka ring mahawa ng anthrax na nakikita minsan sa mga namamatay na water buffalo o di kaya karabaw. Zoonotic, bacterial at viral diseases ang pwedeng makuha sa mga botsang karne. Pwedeng mahawa kapag nalanghap ang bakterya o virus dahil sa kontak o paghawak o pagkakalanghap ng karne, no, kapag ito'y inyong piniprepare na sa inyong bago ito lutuin at kainin. At yan ang latest mula dito sa lungsod ng Manila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston.